Od. Pagising ni Yaya, isang gwapong lalaki ang nakita niyang nakaupo sa isahang sofa habang pinagmamasdan siya. Nasaan ako? Sino ka? Anito sa lalaki. Manang, ako po yung tumulong sa inyo. Nahimatay po kasi kayo kanina at saka ito nga po palang larawan ng anak ninyo. Nabitawan niyo po kanina nang mawalan kayo ng malay, ani Aaron. Biglang humagulhol ng iyak ang matanda. Parang awa mo na. Tulungan mo akong hanapin ang alaga ko, pakiusap. Napakunot ang noon ni Aaron. Ayon sa sinabi ng kapatid, tanging ina nito ang kasama ng dalaga. Bakit ngayon sinasabi ng matanda na alaga lamang niya? Ano po bang nangyayari? At saka sino po siya? Ang alaga ko, si Sean? Shannon Marie Gomez, ang totoo niyang pangalan. Panganin anak ni Gobernador Armando Gomez ng Pangasinan. Nawawala siya mula pa kahapon. Sa katunayan niyan, galing pa ako ng probinsya upang personal na sabihin sa mga magulang niya na nawawalang alaga ako. Natatakot ako, baka may kumidnap na sa kanya. Kumidnap po? Nakidnap na po ba siya dati? At ubili naman ang matanda. Di malaman kung sasabihin ng totoo sa lalaking hindi pa nito kilala. Manang, ako po si Aaron Magallanes, mapagkakatiwalaan po ko. Tsaka paano ko po kayo matutulungan kung hindi po rin nyo sasabihin sa akin ang buong pangyayari? Baka po may kaugnayan to sa pagkawala ng alaga ninyo. Isa pa, sabi po ninyo, gobernador ang ama nito. Siguradong may impluwensya tong tao. Baka ang alaga nyo po ang pinagbalingan. Marahil politics? Kunway inosenteng tanong ni Aaron. Mga magulang? Sila ang mga taong ilang beses ko nang pinalangin na sana hindi nilang sila ang mga magulang ni Shannon. Tama ka. Dapat ako magtiwala sa'yo dahil wala na akong ibang nalalapitan. Hindi tungkol sa politikang hinala ko kung bakit nawawalang alaga ko, kundi baka may mga taong galit sa kanya. Napapaiyak na namang kwento ng matanda. Bakit po ba? Ano po bang ginagawa niya at may mga nagagalit sa alaga ninyo? Baka naman po masama ang ugali? Hindi masamang taong alaga ko, sigaw ng matanda. Masisisi niyo ba siya? Kung ang katarungang inaasam niya mula sa mga halang kaluluwang lalaki ay asamin niya? Uhaw sa ustisya ang alaga ko. Puro pasakit lang naramdaman niya. Ilang taon siyang binabalot ng puot dahil sa mga walang kaluluwang mga tao. 15 anyos lang si Shannon ng dukutin ng mga kabataang lulong sa droga. Mga kabataang galit na galit kay Arman. Marami sila. Ginawa nilang laruan ang katawan ng alaga ko. Tinorture. Pinahirapan na halos kinakitil ng kanyang buhay. Mga kabataang hayok sa laman. Lalo silang nanggigil ng malamang may buwanang dalaw si Sean. Kaya ang murang katawan na lang nito ang kanilang pinahirapan. Ang buwanang dalaw ni Shannon ang siyang sumagip sa pagkababae nito. Hindi nila yun napasok marahil kinadirian nila. Nang sa akala nila ipatay ng alaga ko, tinapon nila to sa talahiban. Iniwan ni kahit saplot sa katawan, wala. May isang magsasaka na nakakita sa kanya at tilala siya sa pagamutan at swerteng buhay pa siya. Pero hindi pa rin natapos ang lahat. Ika na matanda na tila gustong pangisan sang hininga. Nagre-rebelde siya. Si Aurora, ina ni Shannon kay Arman, dahil sa pangbababae nito. Narulong siya sa bisyo, sugal at sinamantalay ng mga tao. Naubos ang lahat ng kayamanan ni Aurora hanggang mabaon siya sa utang na hindi niya nakinaya pang bayaran. Ang di alam ni Aurora, isa palang drug lord ang pinagkakautangan niya ng malaking halaga. Tinakot itong papatay nito pagtatapat sa asawa nito ang kanyang ginagawa. Bukod kasi sa pagkakautang, halos na isanla na rin ni Aurora ang kaluluwa nito. Ilang beses itong binenta ang sarili para may maipantustos sa bisyo at nagbabakasakali itong makakabawi. Pero hindi nangyari kaya tinakot siya at ginipit. At para na makabayad siya at lubayan ng mga pinagkakautangan, si Shannon ang hinihinging kabayaran. Pinapirma si Aurora ng isang kasulatan na nagsasabing ito nga ang kabayaran. Wala nagawa si Aurora kundi umiyak na lamang dahil nakukonsensya to. Malupit ang sinapit ni Shannon sa kamay ng mga sindikato, higit pa sa naranasan ito sa unang kumidnap sa kanya. Ika ng matanda at muling napasinghap at tiladla ng larawan sa harap ni Aaron. Alam mo ba kung anong itsura ng nababalutan ng damit na yan? Aniyaya Cora na muling humagulhol. Mga marka ng kawalanghian sa kanya. At tulad ng nauna, ang buwan ng dalaw muli yung sumagip sa kanyang pagkababae. Awang-awa ako nung makita ko siya. Natagpuan na lang namin siya sa harap mismo ng bahay na parang wala ng buhay. Unang marka ng paso at hiwang nakabanti sa kanyang musmos na katawan. Halos madurog ang puso ko. Hindi ko makayanan na makitang gano'n ang itsura ng alaga ko. Ang ibang mga sugat at marka naglaho na, ngunit marami pa rin naiwan sa kanyang katawan, na sa tuwing nakikita niya yon bumabalik lagi sa kanyang nakaraan.
Akala namin doon na nagtatapos ang kalbaryo sa buhay niya pero mali ako. Dahil nung nalaman ni Armando ng asawa nitong dahilan, naging malamig ang pakikitungo nito kay Aurora. Sinamantala yon na kababatang kapatid ni Armando dahil matagal na tong may gusto kay Aurora. Nagkaroon sila ng relasyon sila. Lahat ng yon, nasaksihan ni Shannon. Sa tuwing nakikita niyang may ginagawa ang tiyo at ina niya, nag-hysterical ito. Sinumukan ni Aurora ang pakalmahin ng anak, ngunit lalo tong natakot. Nagpresenta si Rudy na siya nang kakausap at magpapakalma sa dalagita. Pumayag to at iniwan ang anak sa lalaki. Sinamantala yun ni Rudy at tinangka nitong halahin ng sariling pamangkin. At dahil nakadroga din to, wala itong sinasanto. Kung di dumating si Armando sa akto, baka tuloy ang nahalay ang kanyang anak. Ani Yaya. Nagsipagtayuan lahat ng balahibo ni Aaron sa kwento ng matanda. Ano pong nangyari sa mga naglapastangan kay Sean? Galit na tanong ni Aaron. Di niya mawaring ngunit gusto niyang sumabog ng mga oras na yon. Tumawa na mapait si Yaya. Wala. Dahil wala namang nagawa si Armando. Kahit ngayong gobernador na siya, wala pa ring silbi. Ang mga kabataang kabintap kay Shannon patuloy pa ring malaya dahil may impluwensya ang mga magulang nito. Ang pangalawang sindikato. Hindi lang sa maimpluwensya at makapangyarihan ng mga ito, kundi dahil ipinakulong niya ang mga to, makukulong din ang kanyang asawa sa pagbebenta sa anak niya. Masisira din ang kanyang pangalan. Ang kapatid naman nito nasa Amerika na pagkatapos makalabas sa rehab. Ang katwiran noon ni Armando, masisira ang kanyang pangalan dahil sa asawa at kapatid nito, kaya't nilihim na lamang ang lahat. Dahil patakbo siyang gobernador noon. Isa pa, isinaalang-alang din ni Armando na baka atakihin ng kanilang ama dahil masela ng kondisyon nito. Sa galit ni Shannon dahil mas pinili pa ng ama ang sarili nitong kapakanan at bango ng pangalan kaysa kanya na anak, naglaya siya. Hindi ko naman maaaring pabayaan ang alaga ko kaya sumama ako sa kanya dahil isa pa, bata pa siya. Ako ang tumayong ama at ina ni Shannon. Pinutol namin ang ugnayan namin sa mga Gomez. Nagsikap kaming dalawa upang mapagtapos siya ng pag-aaral. Ngunit ang napansin ko sa kanya na maging ganap na siyang dalaga, umiba ang ugali niya. Papalit-palit ng nobyo. At sa tuwing na nakikita kong puot sa kanyang mga mata, kung hindi takot, makasalamuha sa lalaki. Ngayon, hindi na maging matatag at matapang na siya. Naging masaya naman kami ni Shannon na pagtapos ko siya na hindi humingi ng tulong sa mga magulang niya. Pero isang araw, dumating na lang sila ng apartment namin para kunin si Shannon. Galit na galit ako noon, pero wala ako magawa dahil sila pa rin ang magulang. Hanggang ngayon galit pa rin ako dahil kahit kilala nila ang nananamantala sa kanilang anak, nanatili pa rin tikom ang kanilang bibig. Sadyang pinatulig ang hustisya at isinusumpa ko sa oras na may mangyaring masama muli sa alaga ko, uusigin ko sila at dadalhin sa aking kamatayan. May taning ng buhay ko, iho, at umaasa kung bago man lang ko bawiin ang buhay, nasa maayos na siya. Tuwid na ang landas sa tinatahak niya pero ngayon, nasan? Nawawala siya, sabi ni Yaya. Ilang beses na pumara sa isipan si Aaron. Galit na galit ang buo niyang sistema at galit na galit din sa sarili. May isang bagay siyang naiisip at kailangan niyang magawa sa lalong madaling panahon. Gumagalaw si Shannon habang nakahiga sa kama at nakatali pa rin ang kamay. Gusto niyang maging manhid sa lahat at gusto na rin niyang matapos ang kanyang paghihirap. Marahil ito na nga ang karma sa kanya sa mga ginagawa niya. Hinangad niyang makaganti sa lahat. Sa tuwing makakakita siya ng lalaking iba ang tingin sa kanya, naguhurumentado na kaagad ang kanyang kalooban. Naaalala kagad niya ang bangungot ng nakaraan. Kaya para maibsan kahit papaanong sakit, naghihiganti siya sa mga lalaki kahit sa maling paraan. Napaluhang muli siya. Naalala niya si Martin. Sa lahat ng nakarelasyon niya, masasabi niya, ito ang ayaw niyang masaktan. Ngunit wala na siyang magagawa pa dahil huli na ang lahat. Nasaktan na niya ito. Gusto niyang ipagtapat sa nobyo ang nangyari sa kanya, ngunit naunahan siya ng takot na baka kadirian din siya nito. Kaya minabuti na lamang niyang tapusin ang lahat. Ginamit niya si Leo para layuan siya nang pangiti siya na mapait. Nagtagumpay siyang itaboy ito dahil hindi na nagpapakita sa kanyang binata. Siguro nga tanggap na nitong hindi sila para sa isa. Mariin siyang napapikit at bigla na namang nanginig ang katawan sa naalala. Papalabas siya sa campus nang bigla na lang may van na tumapat sa kanya at agad na lamang siyang hinablot pasakay. Sino kayo? Pakawalan ninyo ako, maawa po kayo sa akin. Yung ama mo nga hindi naawa sa amin. Kami pa kaya? Ngayon matitikman niya ang ganti namin. Sabi naman ng isang lalaki at inamoy-amoy pa ang leg ng dalagita. Wag! Maawa kayo? Parang awa na ninyo, pakawalan na ninyo ako. Di na naituloy ni Shannon ang pagsasalita nang sampalin siya ng lalaki. Huwag kang maingay.
Paliligayahin ka namin, sabi pa ng isa. Sa dami nila, tinatatsa ni Shannon na baka nasa 10 ang bilang ng mga lalaki. Parang awa na ninyo. Wag! Tawa lang ng tawa ang ginawa ng mga kalalakihan hanggang hablutin ng mga ito ang suot niyang blouse. Tumambad ang dibdib niya at panghas ng mga itong pinakailaman. Pilit ng lalaban sa Shannon kahit tumatakbo pa ang sasakyan. Di na makapaghintay ang mga lalaki. Bawat pagpupumiglas niya nakakatanggap siya ng sampal. Dumudugo ang labit ilong niya. Wag! Maawa po kayo! Hiniklas ng lalaki ang palda ng dalagita, tsaka parang ulol, sinunod ang underwear nito. Putang ina, may regla mga pare, sigaw ng lalaki. Nagdismaya sila. Kung ganoon, paglaruan na lang natin mga pare ko gawing pulutan habang tumitira tayo. Masayang suggestion para isa pang lalaki. Di na malaman ni Shannon kung sino-sino nagsasalita. Tigmak ng luha ang kanyang mga mata. Wala siyang saplot na hinang-hina na rin dahil ang besa rin siyang sinuntok sa sikmura. Upang hindi makapanlaban? Nang makarating ang mga ito sa tila isang bodega, agad nilang binuhat pababa ang dalagita at parang sako ng bigas na ibinagsak sa lamesa. Hindi pa nakontento ang mga lalaki, tinali pa ang kanyang mga kamay sa magkabilaan sa bawat corner ng lamesa at pati paa tinalian. Pinalibutan siya ng mga kalalakihan nang nakaupo ng mga ito sa upuan, nakapaikot sa lamesa tila ba siya ang pagkain. Nang mag-umpisa na ang mga lalaki mag-inuman, bawat lagok ng alak, siya namang hitik ng sigarilyo na gawa sa marijuana. Ang iba may hinahagod pa sa dila. Aray ko po, masakit, wag! Sigaw ni Shannon sa tuwing dadampi ang sigarilyo sa kanyang balat. Siya ang ginawang ashtray ng mga ito. Merong tapunan siya ng alak at may isa pang nagbasag ng bote. Mas maganda kung dadagdagan natin ng dugo dyan sa pagkababae mo. Mas exciting, mas nakakabaliw. Halos mamanhid ang katawan ni Shannon sa sakit sa bawat paghiwa sa kanyang balat. Tila mga demonyo itong tuwang-tuwa na may laruan. Ako naman na magdodrawing, pare ko Ito naman ang gagamitin ko, bagong basa lang, sabi ng isa. Dumilim ang paligid ni Shannon nang maramdamang may malamig na bagay sa ibabaw ng kanyang puson. Kasabay ng pagbaon nito doon at nawalan na siya ng malay. Di pa rin huminto ang mga lalaki. Patuloy pa rin siyang pinaglaruan kahit nga wala na siyang malay. Nagising na lang siya, nasa ospital na. Takot siya. Nag-hysterical. Tanging yaya lang niya ang lagi niyang nakikitang nagbabantay sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, di pa rin nawawala ang kanyang trauma nang may sumunod muling trahedya. 3 van na nakahinto sa harapan ng kanilang bahay. Nakita niya, kausap ng lalaki ang kanyang ina. Agad siyang nagtago dahil sa takot, ngunit nakita pa rin siya ng mga to. Wala noon ang kanyang yaya. Wala ang kanyang daddy at hindi niya mawari kung ba't sabay-sabay na nag-off ang kanilang mga katulong. Tatakbo sana si Shannon patungo sa kanyang kwarto, ngunit nahagip na siya sa braso ng isang lalaki. Isakay na yan! Utos ng isang balbas saradong mama. Mommy, tulungan mo ako! Huwag mo akong hayaang kunin nila! Mommy! Pagmamakaawa ni Shannon, ngunit nakatingin lang ang ina sa kanyang lumuluha. Mommy, parang ako mo na po. Mommy, tulungan mo ako. Ayokong sumama sa kanila. Huwag mo ako ibigay. Nagpapapalag si Shannon, ngunit sinuntok lamang siya sa sikmura ng lalaki. At dahil napuruhan siya, nawalan siya ng malay. Nagising na lang siya, nakagapos ang kamay, napatalikod habang siya'y nakaupo. May takip ang bibig, ngunit malayang kanyang mga mata. Nanlaki ang mata ni Shannon na gumawa ng apoy ang mga lalaki. May mga hawak na pantusok ng karne ang mga to. At dahil gawa sa bakal ang pantusok, sa iihaw ay hindi basta-basta na mabali ng apoy. Boss, gising na ang ulam natin. Sigaw ng isang lalaki. Kalagan niyan at dalhin dito? Strip! Sigaw na utos ng tinatawag na boss kay Shannon. Umiling lang ang dalagita habang nagmamakaawa. Gaga, huwag kang mag-inarte dahil kung tutuusin, kulang ka pang pambayad ng nanay mo. Sa laki na atraso niya sa amin, kulang pambuhay mo? Sige! Umiyak ka pa dahil lalo kong ginaganahan. Sabi ng lalaki at agad lumapit sa kanya. Walang sabi-sabing hinablot ang kanyang damit. Lugi kami sa'yo. Ang pangit ng katawan mo, puro sugat. Bulyaw ng lalaki. Wag po, maawa kayo. Maawa po kayo. Pakiusap ni Shannon. Pilit na tinatakpan ang kamay ng kahubaran. Halos walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan dahil sa kakaiyak at pagmamakaawa. King inang Aurora, lugi kami sa bayad niya. Tangina, paano natin mapapakinabangan ng babaeng yan? Puta, may tagas pa. Reklamo ng isang lalaki na makita. Natagusan ni Shannon ang panty nito.
Puta, problema ba yun? Hindi paglaruan na lang natin? Sa babae nga na lang natin ibaling ang galit natin. Total maganda naman ang dibdib niya. Ano kaya kung markahan natin? Ngisi ng isa pa. Nanguha ito ng bakal na panusok sana sa karne at itinapat sa apoy. Hawak naman ang dalawang lalaki magkabilang kamay niya. Nang masiguro ng lalaki na sobrang init na ng bakal, agad itong tinapat sa ilalim ng dibdib ng dalaga. Aray ko po! Maawa po kayo? Ayan, marka ko yan sa'yo para tuwing makikita mo yan, maaalala mo kami. O diba? Memorable? Ang saya. Ngisi pa nito. Halos mahimatay si Shannon sa sakit at tapdi ng paso. Bawat pagdampi ng mga maiinit na bagay sa kanyang katawan, tila napuputol ang kanyang paghinga. Samantalang ang mga demonyo tawa pa ng tawa. Ipinatihaya siya ng mga lalaki. Minarkahan ang kanyang tiyan, mga hita at ganun din sa puwitan. Tila naman hid bigla ang kanyang katawan dahil bawat hiwa ng kutsilo sa likod at hita niya, hindi niya alintana. Di siya makakilos pa o makagalaw man lang. Naririnig niya ang tawanan ng mga ito habang siya pinaglalaroan, ngunit parang wala na siyang alam. Hinihila na ang kanyang kamalayan hanggang sa dumilim na ang lahat sa kanya. Bakit pati ang anak natin nadamay? Galit na tanong ni Armando sa asawang si Aurora. Iyon ang boses na narinig ni Shannon na magkamali ito. Nagtatalo ang mga magulang. Siya na may takot na takot, lalo na makita ang ina. Napapikit ng mariin sa Shannon nang maalala ang nakaraan. Humagulgol siya. Basang-basa na rin ang panyo na piniring sa kanya ni Aaron. Napapikit muli siya na mariin, tila tukso, na bumabalik sa kanyang lahat. Kitang-kita niya kung paano nagtalsika ng ina, ang ama, sa mismong tiyuhin niya. Di na siya makakilos at nanginginig sa takot, lalo tuwing naalala ang nangyari sa kanya. Agad siyang nagsisigaw, tumakbo sa loob ng kwarto niya. Di nagtagal bubukas ang pinto, pumasok ang ina at ang kanyang tiyo. Pinakakalma siya ng ina, ngulit dahil sa takot, di niya magawa hanggang narinig na lang niyang nagsalita ang kanyang tiyo. Ako nang bahala sa kanya, ako na ang kakausap. Taboy ng tiyo niya sa kanyang ina. Ngunit pagkalis pa lang ng ina, sinikpuraan na kagad siya ng kanyang tiyo. Akala ni Shannon wala na talagang pag-asa. Tawagin man niyang kanyang yaya, hindi pa rin siya nito maaabutan dahil may pinuntahan. Pinikit na lang niya ang mata at doon akma siyang papasukin ng kanyang tiyo. May putok siyang narinig. Dumating ang kanyang ama. Akala niya makakahinga siya ng maluwag. Mabibigyan siya ng katarungan o hestisya, pero mali pala siya. Daddy, kamusta po yung kaso natin? Huwag mo na yung hangarin dahil hindi na matutuloy. Paano po yung kay mommy? Hindi ka ba nag-iisip kapag pinakulong natin sila? Makukulong ang mommy mo. Kakalat yan sa buong bayan. Masisira ang pangalan natin. At kung ang isusunod mong tanong tungkol sa tito mo, aalis siya patungong Amerika. Ayoko malaman to ng grandparents mo, baka ikamatay pa nila. Pero daddy, paano naman po ako? Lumuluhang tanong ni Shannon. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon. Pinagkaitan siya ng langit. Anong paano ka? Nandito ka, buhay. Hindi ka nila pinatay, di ba? Buo pa rin naman ang pagkababae mo. Ano pang inaarte mo? Mahalaga sa akin ang pagkapanalo ko sa eleksyon at di ko hayang masira yun dahil lang sa kaartehan mo. Now leave me at marami pa akong gagawin. How could you, Dad? Mas pinipili mo ang pagtakbo mo kaysa sa akin, anak mo? Nasaan ang hustisya? I hate both of you. Wala kayong kwentang mga magulang. Sana nga manalo kayo para may katuturan niyang pinili niyo kaysa sa akin. Lumayas ka. Wala kang karapatang sagutin ako. Anak lang kita. Di na makayanan pa ni Shannon ng sakit. Hinagpis at puot na nararamdaman. Sige po, aalis ako. At mula sa araw na to, wala na kayong anak. Sige, lumayas ka. At huwag ka nang babalik. Siguro nga ikaw ang mahala sa buhay namin. Halos mapaupo si Shannon sa sobrang sakit na nararamdaman. Nasa gate siya ng bahay nila, maabutan siya ng kanyang yaya. Hinihingal na pumasok si Aaron sa loob ng bahay. Inabot siya ng gabi dahil may nasikaso pa siya. Nadatnan niyang humahagulhol ng iyak ang dalaga. Gusto niyang aluin to, ngunit nag-alangan siya. Kinalagan niya ang kamay nito. Umupo ka. May papipirmahan ako sa'yo. Ani Aaron. Pwede bang makiusap? Pwede bang patayin mo na lang ako? Ayoko na. Ayoko nang masaktan at makasakit ng iba. Please, parang awa mo na. Patayin mo na lang ako. Umahagulgol na pakiusap nito. Shut up! Umupo ka na maayos at pirmahan mo ang pinapipirmahan ko. Ani Aaron, at siya na mismong nag-ayos sa dalaga para makaupo. Hindi ko pipirmahan yan. Tsaka pwede ko na bang alisin tong piring ko? No, hanggat hindi ko sinasabi. Siguro naman mahal mo ang yaya mo. Nanginig lalo ang katawan ni Shannon nang marinig ang pangalan ng kanyang yaya. Nakikiusap ako.
Huwag mong sasaktan ang yaya ko. Ako na lang. Sige, pipirmahan ko yan. Pero pwede bang huwag mong sasaktan si yaya? Kahit patayin mo na ako ngayon, wag lang ang yaya ko. Humahagulgol na pakiusap ng dalaga. Gustong gusto nang yakapin ni Aaron ang dalaga, ngunit pinigilan niyang sarili. Hindi pa ngayon. Oo, nakangako kung hindi ko siya sasaktan. Basta pirmahan mo lang to. Akin ang kamay mo at itatapat ko kung saan ka pipirma. Matapos mapirmahan ni Shannon ng papel na pinapipirmahan ni Aaron, tinupi nito yon sa kabinulsa. Now you can take off your blind. Utos ni Aaron kay Shan. Daan-daan namang inalis na siya ng kanyang piring at nanlaki ang kanyang mga mata nang makilalang lalaki. Ikaw? Bakit mo ito ginagawa? I am Aaron Magallanes. My brother attempted suicide at ngayon, nasa Amerika na siya. Sabihin na natin ito ang parusa ko sa'yo. You can file against me, my dear, if you want. Shocked si Shannon sa narinig. Hindi makapaniwala. Bakit sa dinami-rami ng tao na po pwedeng maging kapatid ni Martin? Bakit ito pa? Get dressed, wife? Utos ni Aaron. Inihagis ang damit kay Shannon. Anong sabi mo? Ulit ni Shannon. Baka na mali lang siya nang narinig. Tinawag siyang wife ng binata. Never mind. Magdamit ka na't ihahatid na kita. Nag-aalala na sa'yo si Yaya? Sagot ni Aaron na hindi makatingin sa dalaga. Kumusta si Martin? Wala sa loob na tanong ng dalaga. He is okay now. Ani Aaron, saka siya iniwan sa kwarto. Tulala pa rin si Shannon. Hindi niya maintindihan ng sarili bakit wala siyang makapanggalit na dapat maramdaman sa lalaki. Ngayon, kilala na niya ito. Bakit parang under siya nito? Bakit lahat ng sabihin to walang napapasunod sa kanya? Walang imika ng dalawa habang nasa biyahe. Hindi ka napapasok sa trabaho. Napaangat ang tingin ni Shannon nang marinig ang sinabi ng binata. Ha? At sino namang nagsabi na hindi na ako papasok sa trabaho? Paano kami mabubuhay ng yaya ko? Basta sinabi ko, hindi ka na papasok sa trabaho, hindi ka papasok. Sigaw ng binata. Napatango namang bigla ang dalaga dahil sa otoridad ng boses nito.